Kumusta? Gatas kayo dyan. Alam niyo ba na ang gatas ay mayaman sa calcium na tumutulong sa pagpapatibay ng buto? Yan ang tatalakayin natin dito sa Want to Learn. Napag-uusapan na rin ng ating buto. Meron tayong 206 na buto sa ating katawan. Ito ay isang living tissue na ang ibig sabihin, ito ay napapalitan kapag ito ay napipinsala o nasisira. Ang ating buto ay isang connective tissue kasama ng ligaments na nagdudugtong ng buto sa isa pang buto, tendon o ang tinatawag nating litid na nagdudugtong ng mga muscle at buto, at cartilage na parang shock absorber na nagpoprotekta sa ating mga kasukasuan o joints para maiwasan ang friction at pagkapinsala ng mga ito. Ito rin ay nagsisilbing suporta para mapanatili ang hugis ng buto kahit na ito ay gumagalaw. Ang mga ito kasama ang buto ay bumubuo sa ating skeletal system. Maaari itong mahati sa dalawang bahagi, ang axial at appendicular skeletal system. Ang axial skeleton ay yung mga buto sa ating katawan na kung saan sila ang pundasyon o center core kumbaga na tumutulong sa pagsuporta at proteksyon ng katawan. Kagaya ng ating skull o bungo, buto sa tenga o ang tinatawag nating ossicle, buto sa lalamunan na tinatawag na hyoid, at mahabang buto sa ating likod na tinatawag nating vertebral column at ang ating ribcage. At ang appendicular skeleton naman ay ang lahat ng buto na naka-attach o nakadugtong-dugtong para tayo ay makagalaw. Kagaya ng mga buto sa kamay, mga buto sa balikat at nagdudugtong dito o ang tinatawag na shoulder girdle, buto sa ating binti at paa at ang buto sa ating balakang at ang nagdudugtong dito o ang tinatawag nating pelvic girdle. May mga iba't ibang uri ng buto ayon sa kanilang hugis o shape. Una ay ang long bones. Ito ay karaniwang may hugis na parihaba, kagaya ng mga buto natin sa binti na ang femur, tibia, at fibula. Sa kamay naman, meron tayong mga humerus, ulnar, at radius. At sa ating mga daliri na kung tawagin ay phalanges. Pangalawa ay ang short bones. Ito yung may parang hugis cube na tumutulong din sa paggalaw ng ating katawan at muscle contraction, kagaya ng carpals na buto sa ating pulso at tarsals naman sa bandang paa. Pangatlo naman ay ang flat bones, na hindi naman ibig sabihin ay flat ang hugis nito. Ito'y kadalasang nakakurba ang kanilang hugis. Halimbawa nito ay ang ating skull o bungo na tinatawag ding cranial bone at buto sa ating balikat o shoulder blade bones na tinatawag ding scapulae. Ang panghuli ay ang irregular bones. Ito yung mga buto na may kakaibang hugis kagaya ng vertebrae na buto sa ating likod at pelvis o ang buto sa ating mga balakang. Kahit ano pang klaseng buto sa ating katawan, lahat ng buto ay may para-parehong internal structure o yung mga nilalaman nito. Lahat ng buto ay meron tayong compact bone tissue. Ito yung matigas na panlabas na layer ng buto. At ang spongy bone tissue naman na kung saan matatagpuan ang bone marrow. May tinatawag tayong yellow marrow na kung saan ito ay storage o imbakan ng fats na kinakailangan para sa long-term energy ng katawan. Ang red marrow naman ay kung saan nabubuo ang mga blood cells tulad ng red blood cells na nagde-deliver ng oxygen sa katawan, white blood cells na tumutulong sa panlaban sa impeksyon at naglalaman din ito ng platelet na tumutulong sa blood clotting. Ang mga ito ay tinalakay natin sa usapang cells. Sa madaling salita, ang ating mga buto ay vascular, na ang ibig sabihin, ito ay mayaman sa dugo. Pag-usapan natin kung anong nangyayari sa loob ng ating buto at sa mga ibang tissues. Meron tayong tinatawag na osteoblast. Ito yung cell sa ating buto na responsable sa paggawa o pagbuo ng buto at ito ay pwedeng mag-mature o evolve na tinatawag nating osteocytes na nagpapanatili ng struktura ng ating mga buto. Kasama ng mga ito ay ang osteoclast na dinudurog o sinisira ang struktura ng ating buto. Mayaman ito sa organelles na tinatawag na lysosome. Kung matatandaan ninyo, ang lysosome ay may enzymes at acid na tumutulong sa pagwasak ng buto. Siguro ay napapaisip kayo bakit may tagabuo at tagawasak ng ating buto. Ito ang tinatawag nating bone remodeling. Ang bone remodeling ay isang proseso ng ating skeletal system para makagawa ng panibago at matibay na buto. Ang ating katawan ay dumadaan sa maraming stress, mga pagkakataon na kailangan ng bone remodeling
tulad ng nabalian ng buto dahil sa aksidente, laging pag-ehersisyo at mga lumang buto sa ating katawan na kailangan na ng palitan. Sa prosesong ito, naglalabas ng iba't ibang minerals ang buto at ang pangunahing mineral ay ang calcium. Ang hormone na tinatawag nating parathyroid hormone sa ating endocrine system ay ang nagsisignal sa ating buto na mag-release o mag-deposit ng calcium. Chondroblast na tagabuo ng connective tissue na cartilage. Ang chondroblast ay pwede rin itong mag-mature sa chondrocytes na nagpapanatili ng struktura ng cartilage. Ang cartilage ay sumusuporta sa ating mga buto. Tumutulong din ito sa pagdudugtong ng ating mga kasukasuan o joints. Ito rin ay nagsisilbing growth plate o matrix o tinatawag nating pattern na sinusundan ng buto kapag ang sanggol ay nasa sinapupunan pa lamang. Ang ating mga buto ay patuloy na lumalaki at tumitibay mula sa pagkabata hanggang sa edad na 18 to 25 years old. May mga di inaasahang pagkakataon na mapinsala ang ating mga buto na nagdudulot ng fractures at ito ay may iba't ibang uri. Meron din mga karamdaman na nakakaepekto sa ating mga buto. Ito muna ang munting pagsusulit. Magbigay ng 5 gamit ng buto. Tama, kabilang dito ay ang pagsuporta, proteksyon, storage o imbakan, paggalaw o movement at paggawa ng blood cells. Magbigay ng 2 uri ng tissue ng buto. Tama, ito ay ang compact bone tissue at spongy bone tissue.